Nakapagtala pa rin ng 3.1% expansion sa sektor ng agrikultura nitong nakaraang 2025 sa kabila ng 22 bagyong tumama sa ikalawang bahagi ng taon na kritikal sa panahon ng anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., patunay ito na nagsisimula ng magbunga ang mga reforma na inilunsad noong 2022. Lumakas din ang export ng mga produktong agrikultura lalo na ang saging at iba pang prutas. Sa unang pagkakataon nakapagbenta ang Pilipinas ng avocado sa Japan at nadagdagan pa ang mga lugar na naaabot ng durian exports. Samantala, mas naging stable ang presyo ng sibuyas sa loob ng bansa matapos ang ilang taong paulit-ulit na pagtaas at pagbaba nito. Binigyan din ni Secretary Laurel na dapat mas kumita ang mga magsasaka at mangingisda. Upang suportahan naman ito, 6 na malalaking proyekto ang pinondohan ng pamahalaan ngayong 2026, kabilang ang farm-to-market roads, bodega, food hubs, post-harvest facilities, dryers at isang national command center. Aminado naman ng DA na kulang pa ang pondo sa kasalukuyan. Tinatayang aabot sa hanggang 500 bilyong piso taon-taon sa loob ng 2 administrasyon pa ang kakailanganin para tuluyang matugunan ang matagal ng kakulangan sa sektor. Sa kabila nito nananatiling positibo ang kagawaran na sa tulong ng mas magandang panahon at patuloy na reforma, posibleng mas mapalaki pa ang paglago ng agrikultura sa 2026. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Naj Miravalles para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.